Nakapagdesisyon ng EASL na suspendehin si Jericho Cruz bunga ng kanyang close fist at bad sign laban sa towering import ng Taoyuan Pilots. Ang insidente ay nangyari nung huling buwan, dahilan kaya si Cruz ay na-eject. At ngayon, pinakabagong desisyon ng EASL officials, kumpirmado na suspendido si Jericho Cruz. Alamin din natin ang mga collegiate players na umayaw sa PBA upang makapaglaro overseas. Hindi pa rin may pagkakaila na kahit may mga constant changes na ang PBA pero ganun pa rin ang tingin ng mga players na to. Ang PBA second option pa rin. Kaya pa ba natin silang bawiin para maging first option na ang PBA? Tara, talon tayo agad sa video. Kung naalala niyo si Jericho Cruz na-eject sa game laban sa Taoyuan Pilots dahil sa kanya nag-aladyan amores na ginawa. Nanuntok siya kahit medyo kumakalma ang mga tao dun. Yun nga ang sabi ng iba na kapag hindi nyo magawang manalo sa basketball, abay manuntok na lang. At least panalo ang Pinoy sa boxing. Base sa naalala ko, si Cruz noon ay pinituhan ng disqualifying foul dahil sa kanyang panununtok tapos nag-bad sign pa siya. Kahit nung kumakalma ng mga tao, pero si Cruz hindi talaga nagpapaawat. Gusto talaga makaganti. Babanatan pa sana niya. Alam naman natin na si Cruz kahit sa PBA ang dami nakakaaway niyan. Kahit gaano pala katangkad, pinapatulan. May ilan na pinapaban si Cruz sa EASL, pero para lang klaruin sa lahat, makakalaro naman si Cruz sa mga susunod na games. Bali, isang game lang naman ang suspension niya. Biglang nakilala tuloy ang PBA na may mga ganitong players. Tsaka pati si Miller sumama na rin sa gulo, kaya pati siya napituhan din, at si Brown naman na technical foul. Tsaka uminit na rin ang ulo ng buong SMB players kasi nga ang layo ng lamang ng Pilots, minamalang SMB. Napansin ko rin na parang kahinaan talaga ng SMB ang EASL. Actually, hindi lang naman SMB, pati yung ibang PBA teams na lumalaro dito, hindi sila nagtatagal sa EASL. Hindi nila masyadong binibigyan ng focus ang tournament na to. At nga pala, bukod kay Cruz, hindi din naka-line up sa roster si Jeron Teng, pati si Simon Enciso at kasama siya. Di ba silang tatlong planong i-trade ng SMB ayon sa request ng kanilang tumatayong coach ngayon? At ngayon na hindi sila na line up, hindi mo alam kung anong susunod na mangyayari. Dahil nga short rotation pa rin SMB, kaya kung ano ang resulta ng SMB under Coach Gallant, ganun pa rin yan under Coach Leo. Maraming collegiate players ngayon ang nagkaroon ng bigating offer mula sa KBL. Ang mga players na to ang isa sa mga halimbawa na sinayang ng Philippine Basketball League. Balita ko, hindi lang pala 3, kundi halos 6 ang may mga offers agad. Kahit di pa man nila na ilalaro ang kanilang final year. At ang mga overseas scouts na to ay nakaabang na pala sa kanila. Actually, sa mga collegiate players sila nakafocus ngayon at hindi sa mga PBA players. Unahin na natin itong si Kevin Kiambao. Recently, sinabi niya sa lahat after na matalo sila sa finals na aabutin niya ang kanyang NBA dream. Sisimulan daw niya ito sa paglalaro sa KBL. Matagal na pala niyang pangarap ang NBA gaya ni Kai Soto. So meron pa tayong isang bala para sa NBA dream. Anong malay natin, baka big shot ang karir na to ni KQ. Isa namang pure-blooded na Pinoy ang susubok na magpa-draft sa NBA, pero nilinaw naman ni KQ na matagal pa bago mangyari yan. Basta maglalaro lang daw muna siya sa KBL bilang paghahanda. Tsaka may half Filipino pa lang naglalaro ngayon sa G-League na nakuha ng 32 points. Para sa akin, the best way para talaga makapasok sa NBA, magpasikat sa NBL or maglaro sa mga Euro Leagues, kasi dyan galing halos 70% ng mga NBA players bago nagiging NBA Pro. Pangalawa, latest MVP ng UP Diliman, si JD Kagulangan. Ang napaka-athletic, napakabilis na para hindi naman pang collegiate ang nilalaro. Magaling gumawa ng play kaya lagi nakakaisa si Miliora Brown. Grabe yung liksi niya, para din siyang si SJ Bellingham. Ang playing style, fast pace, mataas ang percentage sa perimeters. Tsaka malapit na pong paghaharap nila ni Bellingham. Tsaka meron siyang leadership na talagang may determinasyon every game. Magiging matinik to sa KBL. Pangatlo, yung nabanggit natin kanina, si Kentin Miliora Brown. Ang umano'y mala Junmar kung gumalaw at sinasabing dapat nakabilang sa next gen Gilas natin. Kumbaga, siya dapat ang pinagtutuunan ng pansin ng SBP kasi precious yung mga ganyang laruan at dagdag din sa front court. Para sa akin, kung wala siya sa UP ngayon, tiyak ako na mas mahihirapan sila. Iba kasi talaga pag may tower of power ang team. Kapag siya nadagdag sa Gilas kasama si JD, naku, ewan ko na lang. Sila lang naman ang sinayang na basketball league natin kasi ayaw nila sa PBA.